Panginoon. This is Pastor Jun Cortez from San Pablo City, Laguna. At ito po ang ating Friday online Bible study. At sa pamagitan po ng ating church, JCLG, World Outreach Ministries. Nakakapag-minister tayo. Purihin ang Panginoon. Welcome po. God bless everyone. Salamat po. Musta na po tayo lahat. So, glory to God. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga regular na attendees natin sa ating Bible study. Ito po ang part 2 na ating po pinag-aaralan nung last Bible study natin, how to receive the gifts of the Spirit. Okay? At marami po tayong matutunan dito. At may mga churches na talagang inosente or ignorante sa topic po na ito, ano? At I wish and I pray na sila man ay maunawaan nila ito at matanggap nila ito. I'm referring to our cessationist brethren, ano? Yung mga kapatid natin sa mga churches na cessationist. Cessationist means sila po hindi naniniwala sa gifts of the Spirit, sa power of the Holy Spirit. In these last days, hindi sila naniniwala na meron pa mga healing, miracles, signs and wonders sa huling panahon. At sabi nila, nawala na yan, panahon pa ng mga apostol yan. Nung nawala ang mga apostles, nawala na rin yan. Well, so yung po ang paniniwala nila, so be it sa kanila. No? Pero I tell you, that's very unbiblical kasi ni isang talata, walang nagsabing ganyan sa salita ng Diyos na sinabing, aalisin ng Diyos, babawiin ng Diyos ang kanyang mga gifts sa church. Wala po niyan. Kaya nga, sabi ko sa mga cessationist na mga kapatid, bigyan niyo kahit man lang isang talata, At baka sakaling makonvince ako. Pero ako, ang dami kong talata ibibigay sa inyo. Na the gifts of God are all available, in the body of Christ today. At ito, para o lamang doon sa mga sumasampaltaya. Ito ay for those only who believe, the gifts of the Spirit. Kasi pag hindi ka naniniwala, you will never experience the gifts and power of the Holy Spirit. This is only for the believers. Believers na tanggap, naniniwala that the gifts and the power of the Holy Spirit are all available in the church today, nagmamanifest pa, at very active ang Holy Spirit sa kanyang ministry. So, purihin ang Panginoon, magandang pag-uusap po ito. Thank you, Jesus. Heavenly Father, anoint us, Lord, once again with your fresh anointing of wisdom and revelation upang maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo. We receive your grace, we receive your revelation knowledge, Lord. Fill our hearts with your revelation knowledge coming from your words through the Holy Spirit. Marami po salamat, Panginoon. Holy Spirit, our teacher. Kung wala ka, wala po kami magagawa. Hindi namin maintindihan malalim na bagay without you, Lord. Thank you, Holy Spirit. At sa gabi ito, we exalt, we glorify no other name but the name which is above every name. The name of the Lord Jesus Christ. Amen. And we bind all demonic spirit of doubt, unbelief, and demonic spirit of false doctrine in the name of the Lord Jesus Christ. We bind the devil and his demonic spirit. And we release the grace of God. We release the power of God to heal those who are sick right now as they hear and believe and receive the word of God. Immediately, instantly, miraculously, they will receive healing from the Lord. I declare and decree that healing belongs to you right now, tonight, in Jesus' name. Amen. Okay, mula tayo. Diretso tayo. How to receive the gifts of the Spirit. This is part 2. Yung pong part 1, tinalakay natin noong Tuesday, at ating pong pinag-aralan yung talata na ginagamit ng mga cessationist believers na sinasabing ang mga gifts, power of the Holy Spirit ay matagal nang nawala, kasabay ng pagkawala ng mga apostles. Kasi pagka daw
kapag ka daw nabuo na ang Biblia, ay lahat ng yan mawawala na. Ano? Kaya pinag-aralan po natin yung talatang ginagamit nila, yung 1 Corinthians chapter 13, verse 8 na sinasabi, love never fails. No? But if there are gifts of prophecy, they will be done away with. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away with. So dito, sinasabi rito, na darating ang panahon, mawawala ang gifts of prophecy, gifts of speaking tongues, and together with knowledge. Pati knowledge, So, ito yung talatang ginagamit nila. At pinag-aralan na po natin, hindi na tayo tagal pa dito kasi kakainin na oras. Basta ito yung talatang ginagamit nila at ating pong pinag-aralan nung Tuesday na mali yung pagkaunawa ng mga cessationist na itong binabanggit dito na matatapos ay ito raw yung panahon natin ngayon, modern times natin ngayon, wala na raw yan. No? Pero dito sa passages ito, according to the context, ang tinutukoy na panahon ay hindi yung panahon ng pagkabuo ng Biblia na ngayon kinaroroonan natin. We already have the Bible. Hindi po yun. Kasi never binanggit dito about the manuscripts na pagkukuha ng pagkabuo ng Bible. Never na binanggit dito ang Word of God na mabubuo, at magiging isang aklat. Wala niya. So, ang tinutukoy dito na panahon na mawawala ang mga gifts, power, gifts of the Spirit, ito yung panahon na tayo ay nasa langit na. Kaya sabi dito, darating panahon sa verse 12, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. Okay. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. Sa ngayon, nakakaunawa tayong bahagya, pero darating panahon ay magiging kumpleto, magiging full ang knowledge natin na kung paanong kilala tayo ng Diyos, ganun din, magiging kilala natin ang Panginoon sa pamagitan ng knowledge na bibigay sa atin ng Panginoon na perfect knowledge po yan. Sa ngayon ay bahagya lang at ngayon ay pira-pirasyon knowledge sa pinag-uugma-ugma natin at limited tayo sa panahon natin yun. Pero pagdating natin sa heaven, ay yun ang lugar ng pagkakumpleto, yun ang lugar ng perfection, lugar ng perfect na sinasabi dito sa verse 10. But when the perfect comes, the partial will be done away with. Yung perfect comes na yun, pagka nag-rapture at dinala tayo ng Panginoon sa heaven, hindi na natin kailangan sa heaven ang gifts of healing or miracles. Bakit? Wala naman sakit sa langit. Okay. So, na-prove po natin yan noong Tuesday, At nagtagal tayo sa 1 Corinthians chapter 13. Ngayon, ituloy po natin ang pag-aaral. Kaya dito, basahin uli natin ang ating foundational scripture. 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Sabi dito, ang tanong nga masama ba ang gifts of the Spirit? Masama bang paniwalaan sa panahon natin ngayon? Masama bang tanggapin natin? At paniwalaan na ang gifts of the Spirit ay binibigay pa hanggang ngayon ng Diyos sa bawat mananampalataya. Basahin natin 1 Corinthians chapter 14, verse 1. For so love, yet earnestly desire spiritual gifts. Ano sabi? Pakanasain yung lubos. Ang Holy Spirit through Apostle Paul na nagsabi, pakanasain yung lubos ang kaloob ng banal na Espiritu. But especially that you may prophesy, lalo nang kayo makapagbigay ng prophecy. Okay? At sa 1 Corinthians chapter 12, verse 31, ang sabi ay ito pa, now eagerly desire the greater gifts. At pakanasain yung lubos ang pinakadakilang mga kaloob. And yet, I will show you most excellent way. Okay. Now,
Tuloy natin. Ang tanong ay, are the gifts of the Spirit still in the church today? Ang sagot, yes. Bakit? Pinag-aralan natin last Bible study ito. Romans 11:29, ano sinasabi dito? For the gifts and the calling of God are irrevocable. Dalawa. Itong kambal na tinutukoy dito na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Pag inalis mo ang isa, aalisin mo na rin yung isa. Ano yun? Gifts at saka calling. Ano ang calling? Ano? Ang calling, tumatawag pa ang Diyos hanggang ngayon ng mga taong maliligtas. Welcome niya lahat. Ano? Gusto niya lahat ay maligtas. 1 Timothy chapter 2 verse 4. God desired that all people be saved. Kaya sabi ni Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Yung all na yun, lahat ng tao. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Okay? So, God is inviting all people to come to Him. Yun ang calling, ano? Nananawagan Diyos. Now, that we are in the kingdom of God, merong another calling sa bawat isa sa atin ng mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Ano yung second calling natin? Yung ministerial calling. Ano? Merong fivefold ministry gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ano ka doon? Sa katinawag ng Diyos. Ang Diyos ang pipili kung anong nararapat o nababagay sa iyo. Siya ang pipili. Pagdating sa service, sa ministry, sa calling, ano, sa purpose na at sa plano ibinigay sa atin ng Diyos, siya ang masusunod, siya ang pipili kung saan tayo babagay. Hindi ka pwedeng mag-ambisyon at gusto, Lord, gusto ko ako'y apostle. Naku, uso ngayon ng title na apostle eh. Ano? Hindi bishop, tapos lagi apostle, tapos hindi pa masya. I tell you, mga kapatid, hindi ako against, totoo ang bishop, totoo ang apostle. Pero sabi ko, wag tayong after sa title, You don't have to desire those titles, basta maglingkod ka tapat sa Panginoon. Wala yung mga title na yan, And, so, purihin ng Panginoon. Ang Diyos ang nagpo-promote sa atin. Ang Diyos ang tumatawag. Siya nakakalam. Pagdating sa purpose, service, ministry, nagagampanan natin assignment, nagagampanan natin yung purpose na pagsusuguan sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang pipili. Yan yung second calling. Kung tinawag ka apostle ka prophet, evangelist, or pastor, or teacher, ang Diyos ang pipili. Okay? At yung fivefold ministerial gifts niya, regalo ni Jesus sa church. Ngayon, pagdating sa salvation, tayo ang lalapit at mananampalataya kay Jesus. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng freedom to choose his destiny. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Binigyan ng Diyos ang tao ng free will or freedom to choose. Tayo ang pipili kung gusto natin maligtas. Hindi ang Diyos. Ang Diyos gusto niya lahat tayo maligtas. 1 Timothy 2:4. Okay? Okay, now, baligtad niya sa pagkaunawa ng Calvinism. Sa Calvinism, ang Diyos ang pipili ng gusto niyang maligtas. Aba, hindi po ganyan ang Biblia. At hindi yan ang Diyos ang Biblia. The God of the Bible loves all people. God of the Bible loves all sinners. Kung hindi tayo minahal lahat ng Panginoon, hindi mamamatay si Jesus sa cross. Hindi pa natin kilala ang Panginoong Jesus, we are all sinners. Kaya Jesus died for us. Jesus died for the whole world. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. For God so loved the world that He gave Jesus. John 3:16. Okay. So much for that. So sabi dito, ay patuloy pa yung calling. Ngayon, ang kasama nito, yung gifts. That your gifts or your anointing will follow your calling. Okay? So, kung aalisin natin yung gifts, alisin na rin ang calling. Tapos na ang pagtawag ng Diyos ng mga maliligtas. So, mali-mali po yan yung pagkaunawa na aalisin ang gifts sa church.
For the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi binabawi. Napakalinaw po niyan. Okay, another talata. 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7. Just as the testimony concerning Christ was confirmed in you, so that you, speaking to the church, nangungusap sa atin, tayo, so that you are not lacking in any gift. Para daw tayo daw ay hindi papagkukulangin ng Panginoon ng anumang kaloob. Kasi ang daming gifts ang Diyos. Hindi tayo papagkukulangin. The body of Christ will not lack in any gift. Okay? As you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. So, hihinto lang ang gifts pag dumating na uli si Jesus. Pag na-reveal na uli si Jesus, await the revelation of our Lord Jesus Christ. Ang tanong, dumating na ba si Jesus? Hindi pa. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa itong gifts na ito. Wala pa naman tayo sa heaven eh. Okay? So, we are not lacking in any gift. Bakit in any gift? Kasi marami pong gifts ang Diyos atin. We believe and we are serving one God. And that one God has three divine persons or three divine members in that one Godhead. Meron tayong pinaniniwalaang iisang Diyos. Compare sa gods and goddesses of the world, napakarami nila. Hiwa-hiwalay, magkakaiba. Pero ang Diyos ng Christianity, isa lang po. Hindi tatlo, isa lang. At sadyang ang iisang Diyos natin, Elohim, ang Diyos natin, Elohim, ay merong tatlong persona or personality. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya, 3 in 1. Parang kape, 3 in 1. Ano magagawa natin? Yun ang katangian ng Diyos. We have one God with three divine persons. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Kaya nga Elohim, God created heavens and earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. Elohim, lahat ang ginamit doon. Elohim. Ang Elohim ay plural form ng singular word ng God sa Hebreo, Eloah or El. Pagpararamihin mo, lampas ng isa, Eloah, iim, lalagyan mo ng im. Elohim. Bakit Elohim, hindi Eloah? Kasi in that one God, there are three divine members or three divine personalities. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. At makikita natin, mapag-aaral natin sa Bible, ang tatlong persona ng Diyos ay bawat isa sa kanila, mayroong mga gifts sa atin. Like God the Father, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whoever believes in the Lord Jesus Christ will be saved. So, ang regalo ng Ama sa atin, sa church, at sa mundong ito, is the Lord Jesus Christ salvation. And it's up to us if we want to receive that gift of salvation. Pag ayaw mong tanggapin kahit niaalok ng Diyos, walang magagawa ang Diyos. You will go to hell. Pero iniabot na ng Diyos ang salvation sa lahat ng tao. Kaya nga, inutusan tayo ng Diyos, merong Great Commission to preach the gospel to all the world. Para lahat ng tao makarinig. Lahat ng tao inaabot, inaalok yung salvation. At ang salvation na si Jesus. The only way, the truth, and the light. Siya ang regalo ng Ama sa buong mundo, ang kaligtasan. At lahat ng lalapit tatanggap, maliligtas. Ano naman ang kaloob ng anak? Ang kaloob ng anak, matagpuan sa Ephesians chapter 4, verse 10, 11, 12, 13, 14, the ministerial gifts. Fivefold ministry gifts. Ano nyo? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Para daw sa ikatitibay, ikalalakas, for the maturity of the body of Christ, to strengthen, to equip the body of Christ, the church.
kailangan ng apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Yan po ang regalo ni Jesus sa atin. Okay? How about the Holy Spirit? Ano regalo ng Holy Spirit? Simple, the 9 gifts of the Spirit na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 12, 13, 14. Ano-ano yun? Hindi ko na po babasahin to save time. No? Siyam po yan na hinati sa 3. Okay? Ano-ano yun? Ito po yan, ha? Hinati sa 3 ang siyam. Naging 3 group yan. Ang first group ay gifts of revelation. No? Mga kaloob ng kapahayagan. No? Meron 3 dyan sa group na yan. Gifts of revelation, meron 3. Ano yun? Word of wisdom, word of knowledge, discerning of the spirits. Hindi na po natin papaliwanag ang pagkakaiba. Next time lang, para hindi tayo masukol sa time. Matatagpuan po yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8 and verse 10. So, yung 3 yun, word of wisdom, word of knowledge, discerning of the spirits. Yan ay gifts of revelation. Isang group yan. Ngayon, yung another group, so may 3 na tayo. Lagyan pa natin ng 6. Yung gifts of power. Ano yung gifts of power? Gifts of demonstration. Meron diyang gift of faith, gift of healing, and gift of miracles. Matagpuan niya sa 1 Corinthians chapter 12, verse 9 and verse 10. Gift of faith, gift of healing, and gift of miracles. Okay. So, those 3, sila yung under sa gifts of power. Then, pinakahuli, yung huling group, gifts of inspiration or gifts of utterance. Ano yun? Nandiyan po ang gift of prophecy, gift of tongues or speak in tongues, and gift of interpretation of tongues. Naman natagpuan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 10. So, siyam na yan. So, makikita natin dinabide sa 3 yan. Isang group ay gifts of revelation, tapos second group, gifts of power. Third group ay gifts of utterance. Okay. Hindi ko na po i-expound yan. Next, some other time na po. So, makikita natin na yung mga yan, kompleto pa yan. At yan ay nagmamanifest. Kahit wala ka sa loob ng church gathering, kahit wala ka sa panahon ng pagsamba, ng gathering sa church, kahit nag-iisa ka o nasa ibang lugar ka, magmamanifest yung mga gifts na yan. I tell you. Okay. So, paano? Another question is, how can we receive the gifts? Ito po yung how to receive the gifts of the Spirit. Paano natin matatanggap? Okay. Number 1, believe and fully convinced that the gifts of the Spirit are all still available in the church today. Nagmamanifest pa, available pa. At dapat ang nagde-demonstrate yan ay ang church mismo. Yung ibang denomination, inalis yan, pinalaya sa church. At lalong matindi. Yung unang nag-disciple sa akin, kaibigan ko sa workplace ko sa Manila, ang kanilang pananampalataya, wala nang Holy Spirit eh. Sabi ko sa Bible yun, minementoran niya ako. Marami akong natutunan sa kanya, pero bandang huli, kami dalawa nagdi-debate. Kasi nga, hindi ako basta umasa sa naririnig ko na tao. Ako mismo, nagpersonal, naghalukay ako ng salita ng Diyos. And I found out na yung mga sinasabi niya, kumo-contradict sa Bible. Pero I tell you, yung kaibigan ko, napakagaling po sa Biblia. Para siyang walking Bible. Tanong mo kung saan version. Para siyang AI. Sasabihin sa iyo, buksan mo sa 1 Chronicles chapter 2, verse 4. Kabisado niya, Para siya si Elio Soriano. Si Elio Soriano, mahusay sa mahusay ang memory niya.
Kaya lang, hindi sapat yung mahusay ang memory mo. Dapat tama yung doctrine mo. Kabisado mo nga ang buong Biblia, kagaya ng kaibigan ko. Pero meron silang false doctrine. They don't believe that the Holy Spirit is still here. Sa ating planeta, He is still here and active and powerful, manifesting to the body of Christ na naniniwala sa Kanya. Sa kanila, wala nang Holy Spirit. Sabi ko sa Bible na umalis ng Holy Spirit, wala naman siya may pakita. Okay, so it is very important kung gusto mong tumanggap ng gifts of the Spirit. First is to believe. Manampalataya ka na ang mga gifts na yan ay nagpapatuloy pa hanggang sa kapanahonan natin ngayon. Ngayon, hindi naman sapat yung, sige nga, susubukan ko nga. Baka sakaling totoo nga sinasabi nitong pastor na may bigote, may balbal. Huwag mo na subukan. Dahil ang Holy Spirit hindi nagpapasubok. Ang ina-expect ng Holy Spirit is to believe Him and to believe His gifts 100%. Kaya nga, ang step number 1 to receive the gifts is to believe and be fully convinced that this is true. That the gifts are still available in the church today. So, bakit mahalaga ito? Kasi kung hindi ka naniniwala, example, you belong to a cessationist church, nag-ginroom sila doon, hinubog sila, minolde sila, na huwag maniwala sa gifts of the Spirit, na huwag maniwala sa mga miracles na available pa hanggang ngayon, no? At ang mga members sa mga churches yan, napaniwalang gano'n. So, don't expect that they will receive the gifts. Kasi yung pag-aalilangan at di pagtanggap sa gifts, ibig sabihin, pinapalayas mo sa kalagitnaan nyo ang mismong giver, the Holy Spirit Himself. Ay tanggapin ang gifts, hindi nyo rin tinatanggap ang giver. No, if you believe in the Holy Spirit at welcome siya sa church nyo, i-welcome nyo rin ang gifts. Kasi ang Holy Spirit and His gifts parehong sabay na pumapasok sa mga churches at binibigay ang mga magagandang regalo na ito. I tell you mga kapatid, no, lalo tayo time na banggitin ko ito, all these 9 gifts of the Spirit are spiritual weapon for spiritual warfare. Yes, we can defeat the enemies through these gifts. Ang spiritual weapons natin, napakarami. No? Yes, marami tayo. Example is the name of Jesus. Weapon yan. The power of the Word of God. Weapon po yan. Our praise and worship. Weapon po yan. The gifts of the Spirit, weapon po yan. So kung aalisin nyo ang gifts sa church o sa body of Christ, tuwan-tuwa sa Satanas. Bakit? Di po ba sa warfare, sa gera, tuwan-tuwa ka kapag mahina yung weapon ng kalaban mo. Pagpalpak. Pero pag malakas ang weapon nila, ay kabado ka. So si Satanas ay kabado sa mga churches who still believe in the gifts of the Spirit kasi ito ay malaki at malakas na weapon for spiritual warfare. Through these gifts, you can discern the moves, the activity, the plans of the devil. Through these gifts, yes. Example dyan, word of wisdom, word of knowledge, and discerning of the Spirit. Ang church makikita ang move ng mga demonyo, ang plano ng Satanas, madidiscern yan, mabubulgar yan through these gifts. Kaya ayaw na ayaw ni Satanas ang gifts maintindihan ng body of Christ. Hanggang sa nung panahon ng Reformation, may nagpauso niyan. In-introduce na wala na ro ang mga gifts, including miracles and power of the Holy Spirit. And from that time hanggang sa ngayon, ini-embrace yung paniniwala niyan ng ibang mga churches, especially Protestant churches. Pero, yung paniniwalang yan ay galing sa dyablo. Yes,
From Reformation niya, nabuo. Ayoko na sabihin ko sino yung nagpauso. No? Okay. Kaya totoo sa Satanas pag hindi natin tinanggap yan. No? Kagaya bawa ng gift of tongues. Merong dalawang klaseng tongues. Tongues for worship. You are talking to God sa isang wika na hindi mo naintindihan unless na merong gift of interpretation. You and God alone nagko-communicate through speaking in tongues. At kung gusto mo na wag maintindihan ni Satanas yung pinag-uusapan nyo ng Diyos, pray in tongues. That is tongue for private devotion or for your personal worship or personal prayer in heavenly language, tongues. Meron namang tongues for public, hindi for devotion. Itong tongues for public, no, nangyari ito sa Book of Acts chapter 2 na marami ang nakarinig na taga roon. No, na narinig pa nila yung kanilang mga wika, sinasalita ng 120 believers. No? Nagtataka sila, yung language sila, sinasalita. No? Sabay-sabay, nag-speak in tongues sila. No? Meron tongues for public. No? Ang daming ang testimony. Alam yung isang testimony, merong Arabo na napadaan sa isang Christian church. Sabi nga, ano kaya itong Christian church ito? Kasi Muslim siya. Tingnan ko nga, silipin ko nga. Pumasok siya. At noong time na yun, nagpe-pray si John Austin, yung tatay ni Joel Austin. No, hindi ko alam kung simula pa lang o mag-e-ending na, nagpe-pray. Bay, nagulat siya. At nakot yung attention niya. Bakit? Sapagkat yung prayer ni John Austin ay prayer in his language, in his own language. Lengguwahe nung Arabo. Kasi sabi niya, marunong palang magsalita ng Arabic, yung pastor dito. Then later on, nalaman niya na, at nalaman ni John Austin na, hindi niya alam yung kanyang prayer. Hindi niya naintindihan. Nag-speak in tongues lang siya sa prayer. Pero may kinausap. Ang dami po nangyayaring ganyan. During worship, during the manifestation of the Holy Spirit, no, merong mangungusap, yung tao pa lang yung kinakusap. That is public tongues. So, dalawang klase yan, no? Huwag kayo malito dyan. Ngayon, so, kaunting pasilip ko lang sa mga manifestation na yan, no? So, meron ding gift of faith. And this gift of faith, hindi ito yung ordinary faith na coming from the Word of God na sinabi sa Romans 10:7. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God, na nade-develop din sa puso mo habang ginagamit mo, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya as you meditate the Word of God, as you practice the Word of God, ay lumalaki ang faith na yan na galing sa salita ng Diyos. Iba naman itong faith nito ay supernatural faith. Yung faith na nade-develop sa puso mo at lumalaki sa puso mo, personal na faith mo yun, coming from the Word of God, ano yun? Permanent residence yung gift na, yung faith na yun. Whereas itong gift of faith, supernatural faith, dumarating ito in times na kailangan lang. During times na kailangan, no, nagmamanifest itong supernatural faith na ito. Biglang tumatapa, biglang nagiging powerful. Maraming ko sasabihin dyan. So much for that. Ano? Kaya importante, we must believe and be fully convinced that the gifts of the Spirit is true and still available in the church today. No? Dahil kung hindi ka naniniwala, so be it. Kasi sa Bible, mapapansin nyo ang personality ng Diyos at ang tinuturo niya sa atin. What you believe is what God will give you. What you believe is what God will give you. Kung ano yung pinaniwalaan mo, yan ang ibibigay ng Diyos. Totoo po yan. At kahit na sa Numbers chapter 14, verse 28, nagalit ang Diyos sa bayan niya kasi for 40 years, puro reklamo dito, reklamo doon. Kaya kinausap ng Diyos si Moses, Moses, sabihin mo sa aking bayan,
No? Kung ano ang kanila sinasalita sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Bakit? Sapagkat yung sinasalita nila laging against, complaining, murmuring to God. Ano? Complaining, murmuring, wala silang kasiyahan, di sila marunong magpasalamat, reklamo dito, reklamo doon, sinisisi nila ang Diyos, sinisisi nila si Moses, at sinasabi nila lagi, mamamatay kami sa wilderness, hindi kami makakapasok sa promised land. Ano nangyari? Sabi ng Diyos, Moses, sabi mo sa kanila, kung ano yung kanilang laging sinasabi, yun ang gagawin ko sa kanila. Lahat sila hindi nakapasok sa promised land. Nakapasok lang, in-spare ng Diyos na mabuhay yung malilit na bata na pinalaki under Joshua generation. Kaya, kung anong paniniwala ng Diyos mo, so be it. Hanggang doon ka lang. No? You miss a lot kapag tinanggihan mo ang gifts of the Spirit. Tingnan nyo, makikita nyo ang personality ng Diyos at ang kahalagahan ng pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos. Ano? Habang nagbi-minister si Jesus, lagi niyang bukang bibig yung about our faith. Tingnan nyo ito. For example, Matthew chapter 8, verse 13. And Jesus said to the centurion, go, it shall be done for you as you have believed. May sakit yung servant nung centurion, Roman officer, sundalo ito, mataas ang posisyon. At lumapit kay Jesus for the healing of his servant. Mabait tong centurion na ito, kahit Roman soldier siya. No? Sabi ng Roman centurion, sabi ni Jesus, tara, puntahan natin. Sabi, Lord, ako'y nag-handle ng maraming sundalo. Ang point niya, I know how to use authority. Through my words, sumusunod ang mga sundalo ko. Therefore, Lord, speak the word only. And my servant will be healed. Tibay nito, ang laki ng pananampalataya nito. Meron sa paniniwala, kung ano sabihin ni Jesus, mangyayari. Yes. Kaya ano sabi ni Jesus? Go, it shall be done for you as you have believed. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun, mangyayari. At pag-uwi ng bahay, magaling na yung servant niya. See? Another example, Matthew chapter 9, verse 29. Then Jesus touched their eyes, yung mga bulag, no, saying, it shall be done for you according to your faith. Sabi ni Jesus doon sa dalawang bulag, ano gusto nyo? Gusto po namin kami makakita. It shall be done for you according to your faith. Gusto namin makakita. O, di yun ang ginawa ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Binigyan sila ng paningin. So, kung ano yung gusto mo, it's either na i-allow ng Diyos mangyari yan or siya mismo ang gagawa ng paraan para papangyarihin yung paniniwala mo doon sa gusto mo. The choice is yours. Kaya nga kung ano yung paniniwala mo, yan yung choice mo. At merong power ang choices ng tao. Deuteronomy chapter 30 verse 19, sinasabi ng Diyos kung ano ang piliin mo, mangyayari sa'yo. No? Whether it is good or evil, good or bad, both will come to pass kung anong piliin mo. Whether it is a blessing or a curse, both will come to pass kung anong piliin mo. Life or death, both will come to pass. At nagbigay pa nga ng tip ang Diyos, choose life. Piliin mo buhay. Para ikaw at ang iyong generation, mabuhay magpakailanman. See? So kung ano yung pinili mo, kung ano yung paniniwala mo, i-allow yan ng Diyos. Kaya yan dahil kung bakit sa mga cessationist churches, walang miracles, walang gifts of the Spirit, walang power. Kasi, hindi sila naniniwala. Okay? Then another example, Mark chapter 10, verse 52, and Jesus said to him, go, your faith has made you well. And immediately, he regained his sight and began following him on the road. Another na bulag ito. No? Anong paniniwala niya? Pagagalingin siya ni Jesus. So, ano nangyari? Go, sabi ni Jesus, your faith has made you well. Hindi sinabi ni Jesus na, sige, go. My power has made you well. My power has healed you.
Hindi yun ang sinabi ni Jesus. Ano sinabi? Go, your faith has made you well. Bakit? Mahalaga yung pananampalataya, yung paniniwala natin, kung anong paniniwala natin, yun ang mangyayari. Kaya pag pinaniwalaan natin ang pangako ng Diyos, papangyayarihin niya ng Diyos. Kaya nga hindi sinabi ng Panginoon na, go, my power has made you well. Bakit? Kasi available na ang power ng Diyos. God is waiting for us to believe His power, to believe what He can do. No? Available na. All we have to do is to choose to believe that He will do it. Ano sabi ng Panginoon? Your faith has made you well. See? Mahalaga yung faith natin. Paano kung ang faith mo hindi naniniwala na meron pang gifts? Wala nga talaga matatanggap na gifts. Kawawa talaga yung mga nasa cessationist churches. Naturoan sila na tapos ng gift, tapos ng power. So, para silang mga sundalong inalisan ng weapon. Alright, meron naman silang ibang weapon, but the name of Jesus, the word God. Pero, malaking advantage kung meron silang weapon ng gifts of the Spirit. Okay. Another example, Luke chapter 17, verse 19. And Jesus said to him, stand up and go. Your faith has made you well. Yung lumpo, pinatayo na. Tumayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, mga kapatid, ano ang iyong pananampalataya? Ano ang paniniwala mo? Doon sasakay ang Diyos. Anong paniniwala mo? Yun ang iaalaw ng Diyos ang mangyari. Anong paniniwala mo? Yun ang babakapan ni Jesus para papangyarihin niya. Okay? So, if you will believe that all the gifts of God are still available to all of us, so be it. You will experience all the gifts. Kagaya sinabi ko kanina, napakaraming gifts ng Panginoon. At sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, sa anuman pala, hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob kasi ang daming gifts ang Diyos. The gift of the Father is salvation, Jesus. The gift of Jesus is the ministerial gifts. Para mag-mature, para ma-educate, ma-equip, ma-empower ang church. Ano nyo? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ang gifts ng Holy Spirit ay available din. The 9 gifts of the Spirit. Word of knowledge, word of wisdom, discernment of the Spirit, gift of faith, gifts of healings, working of miracle, and gift of tongues, interpretation of tongues, and prophecy. All those gifts are still in the body of Christ today who will believe in the gifts of the Spirit. Okay. Pangalawa, so it is very important to believe and to be fully convinced na totoo. Alam nyo, lahat ng pangako ng Diyos, may kondisyon, conditional. Anong kondisyon? To believe. Manampalataya. Yan din nangyari kay Abraham No, after 25 years, saka nag-manifest o nag-materialize yung pangakong baby. Si Abraham, 100 years na. Si Sarah, 90 years. Pamula na ipangako, umabot na 25 years bago mangyari. Bakit? Sapagkat hinintay ng Diyos ma-develop ang faith nila Abraham. Tandaan nyo, nagkaroon sila ng pagdududa. At tagal naman, bet wala pa. Sabi ni Sarah, buntisan mo na nga yung katulong ko si Hagar. Ayan, nagkasalat, nagkamali. Tuloy yung consequence ng kasalanan nila, abot hanggang sa kahuli-hulihang generation ng taong nabubuhay sa mundo. Hanggang ngayon, at buong panahon, hanggat ang mundo ay mundo, laging may iringan ang Arab countries at ang Israel. At matitrace yan back to the story of Abraham, Sarah, and Hagar. Hindi ko na po palalawakin, no? Hindi yan topic natin. Okay. Those who do not believe shall not receive. Okay. Yung hindi nananampalataya, walang matatanggap. Okay. Kagaya nangyari, no? Nung dumating si Jesus, kung saan siya nakakarating, sa Galilee, sa Samaria, gumagawa ng miracles. Mga kamang-hamangang miracles nangyayari. Pati patay, nabubuhay. Pero pagdating sa hometown niya,
sa lupain na kanyang kinamulat at kinalakihan. Ang sabi sa Bible, and Jesus did not do many miracles there because of their unbelief. Sa ibang book, sa ibang translation ay hindi makagawa si Jesus ng manghimala doon, kundi yung mga minor sickness lang ang pinagaling niya. Hindi full blast ang miracles. Bakit? Sapagkat na-amaze si Jesus sa kanilang unbelief, sa hindi nila pagsampalataya. So kahit si Jesus very powerful, even though Jesus is God, and God forever, pero hindi niya lalampasan yung paniniwala ng tao. Kita niyo sa hometown niya, ang dami hindi nananampalataya. So ang dami rin hindi tumanggap ng himala. Duda sa kanya eh. Ay, kilala ko ito. Anak ito lang karpentero. Karpentero dito. Lumaki ito dito. Nagbinata ito eh. Tapos bigla miracle worker. At sinasabi, ito yung Messiah. Abay, hindi kami naniniwala. Kaya si Jesus na-amaze sa kanilang unbelief. Kaya sabi ni Jesus, walang propeta kinalugdan sa sariling bayan. Yes. Kahit ang Diyos napakamakapangyarihan, hindi niya lalampasan ang ating paniniwala. Kung ang paniniwala mo, hindi totoo, so be it. Hindi magkakatotoo sa iyo. Pero if you will not limit God, makikita nyo ang unlimited power of God marirelease sa buhay mo. Okay? So, ano ang step number 1? To believe and to be fully convinced na totoo ang gifts of the Spirit. Step number 2, ask God for the gifts. Manalangin ka, kapatid. Hingin mo sa Diyos. Kahit cessationist ka, lumapit ka sa Panginoon with a humble heart. Sabi mo, Panginoon, nalilito ako, tinuro sa akin, tapos na raw. Pero sabi nung pastor na may bigoted balbas, manampalataya, kaya Lord, nananampalataya ako. Na totoo, bigyan mo po ako ng gifts of the Spirit. And God will give you the gifts. Yung iba, iniisip, baka naman, pag humingi ako sa Diyos, iba ang ibigay. No? Kagaya nung, yung kundalini, sabi ng, gifts of the Spirit doon, nagkikisay na gano'n. Iba ang nangyayari, gumugulo. Sabi ko, hindi naman filled of the Holy Spirit yun, demon possessed yung mga yun At yun ay kundalini spirit, iba naman yung spirit in the charismatic churches or in the Pentecostal churches, iba yun. Lahat ng ginagawa ng Diyos, ini-imitate, ginagaya ni Satanas. Ang healing, miracles, ginaya lahat ni Satanas. Pati na manifestation ng Holy Spirit, ginaya rin. At yun na nga yung kundalini spirit na sa demonyo. At nagpapanggap na siya ay Holy Spirit. See? Kaya ingat tayo, hindi lahat ng mga nag-gather o nagsasabi, kami mga alagad Diyos ay talagang totoo. No. Kapag hindi tinataas si Jesus, hindi yan totoo. Pag ang tinataas yung founder, false prophet yan. Dapat si Jesus ang tinataas. At dapat hindi nililimitahan ang Holy Spirit. Okay. Sa Luke chapter 11, verse 11 hanggang 13, basahin natin. Now, which one of you fathers will his son ask for a fish, and instead of a fish, he will give him a snake? Or he will even ask for an egg, and his father will give him a scorpion? O sino sa inyo ang mga ama na pag humingi anak ng isda, bibigyan nyo ba siya ng ahas? O pag humingi siya ng itlog, bibigyan nyo ba siya ng scorpion na sasaktan ang anak nyo? Hindi ganun ang Diyos, sabi ng Panginoon. So, if you, despite being evil, kayo, bagamat kayo masasama, pero kahit kayo masama, marunong kayong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, sabi ni Jesus. So, if you, despite being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?
Gaano pa kaya ang Diyos na napakabuting Diyos na kapag humingi ka ng Holy Spirit, ibibigay sa iyo ng Diyos ang hinihingi mong Holy Spirit together with the gifts of the Holy Spirit. Kaya pag hiningi mong Holy Spirit, package yan, may kasamang gifts yan. As for the giver, at itong giver, the Holy Spirit, has gifts na bibigay sa iyo. Kaya sa mga churches, they reject the Holy Spirit. They are rejecting the Holy Spirit. They are rejecting the gifts of the Spirit. That means they are rejecting the Holy Spirit. Kasi package yan. If you will reject the gifts, you are also rejecting the giver. If you will accept the gifts, you are accepting the giver. At kung sabi mo, you accept the Holy Spirit, dapat accept mo rin ang gifts. Package nga yan eh. Ano pa pagparito ng Holy Spirit? Kaya nga si pumarito para palakasin, to empower the church, to empower His people. Tapos yung power na binibigay siya, tatanggihan mo. Okay. So, sabi dito kayo, kahit masama kayo, marunong magbigay ng buti sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Diyos na nagbibigay sa mga humihingi ng banal na Espiritu? Okay, 1 Corinthians chapter 12, verse 31. Now eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. Tingnan nyo, pinapayod tayo, eagerly desire the gifts. Ang mga cessationist churches naman, baliktad, eagerly despise and reject the gifts sapagkat sa demonyo. Naku, ingat ka kapatid. Huwag mo sasabihin sa demonyo ang gifts of the Holy Spirit. Don't despise and never reject the gifts and never despise the gifts. Bakit? Pag sinabi mo sa demonyo yan, lagot ka. You are insulting, you are grieving the giver, the Holy Spirit. You're speaking evil against the Spirit of God. And I tell you, kapatid, the cessationist, maraming nasa hell ngayon. People who came from hell, yung iba, through vicious, yung iba naman, came back to life, nagtatestify sila, maraming Kristiyano nasa hell. Ang karamihan doon, yung napaniwala, na once saved, always saved. Kaya naman sila, enjoy sa kasalanan, nabubuhay pa, hindi sila nakapag-repent, bandang uli, nasumpungan nila sarili na, nasa hell sila, hindi na sila makabalik. See? At meron naman doon, nagsalita ng against sa Holy Spirit, kaya sila'y nasa impyerno. Yan yung sinabi ni Jesus Sabi, sa Matthew chapter 12, verse 32 at 33, magsalita ka na ng masama against the Son of God, the Son of Man, si Jesus. Magsalita ka na against kay Jesus, may kapatawaran. Pero ang magsalita ka ng masama against the Holy Spirit, walang kapatawaran sa buhay nito at sa buhay na darating. Ganyang katindihan. Ako kinikilabutan pagka may mga cessationists nagsasabi na pinagtatawanan yung mga gifts at sinasabi pa, yung gift of tongues sa demonyo yan. Naku, kapatid, maniwala ka. Nakakakilabot yan, sinasabi mo yan. Yung iba siya, yung mga healing na mga charismatic Pentecostal sa demonyo, naku, delikado ka, kapatid. Mahirap yung nasa impyerno ka na, saka ka magre-repent. Hindi ka na pwede bumalik. Never despise, never reject, and never insult the gifts of the Holy Spirit, especially the giver. Okay. So, ayan po. Step number 1, to believe and to be fully convinced. Step number 2, how to receive the gifts. Ask God for the gifts. Humble your heart before God. Humingi ka sa Diyos. Kausapin mo siya. And step number 3, be filled with the Holy Spirit every day. So, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Paano yun? Hindi ko alam kung paano mapupuspos. Simple lang. Ask God to fill you with the Holy Spirit. Spend time in the presence of God. Immerse yourself
Spend time in the presence of God. Immerse yourself in the presence of the Holy Spirit. At pag alis mo sa presence ng Diyos, you are filled with the Holy Spirit. And that experience to be filled with the Holy Spirit must be a daily, everyday experience. Hindi yan one-time experience. Yun ang isang paraan. There are two ways to receive the Holy Spirit. One is to ask God, Lord, give me and fill me with your Spirit. Then immerse yourself. Magbabad ka sa presence ng Diyos until you be filled with His Spirit. Ganyan yan. Yes. Kaya kailangan magbababad ka sa presence ng Diyos. Kaya sabi sa Ephesians chapter 5 verse 18, and do not get drunk with wine. Kaya huwag kayo iinom, huwag na kayo maglalasing na pinagmumula kaguluhan. But be filled with the Spirit. At sa Greek, ang idea ay be filled with the Holy Spirit every day. It must be a daily experience. So, ang first way, ang unang way, paraan to receive the Holy Spirit is to ask God and to immerse, spend time in the presence of God. And God will fill you. Step number 2, another way to receive the Holy Spirit is through obedience. Ito hindi alam ng marami, ano? Now, the more you obey God, the more you will be filled with the Holy Spirit. The more you obey God, the more God will fill you with His Spirit. Yes, totoo po yan. Tingnan nyo sabi sa Acts chapter 5 verse 32. And we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. The Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. So when we obey God, God will fill us. Then we again obey God, God will fill us again. Then we again obey God, then God will fill us again. Until you be filled with the Holy Spirit and be filled with the fullness of God's presence. And your life will never be the same again. So, mga kapatid, yan, anong step number 1? To believe and to be fully convinced. No? Na hanggang ngayon ay totoo, available gifts of the Spirit. Na, step number 2, humble yourself and ask God for these gifts. No? Pray to God. Humingi ka sa Diyos. Step number 3 is to be filled with the Holy Spirit every day. No? Be filled. The more you are filled with the Holy Spirit, the more nadadami ang mga gifts of the Spirit sa iyong spiritual life. Yes, dumadami po yan. Usually, nagsisimula, speak in tongues. Then, masusundan na, bibigyan ka Diyos ng kung gagamitin ka sa mga miracles o sa healing ministry, God will give you the gift of healing. Okay. Now, step number 4, use and exercise the gifts. The more you exercise, the more you use the gifts that God gave you, the more it will increase. The more na gamitin mo ang regalo binigay sa iyo ng Diyos, the more din na nag-i-increase ang anointing na ito sa iyong buhay. It will increase. Halimbawa, binigyan ka ng gifts of healing. The more you practice healing those people who are sick, masipag ka mag-pray sa kanila, at you really believe that it is Jesus who healed them, and still healing people. Kaya masipag ka mag-pray for those who are sick. Ini-exercise mo ang gifts of healing. Time will come, mag-i-increase ang anointing niyan. Ang anointing ng healing mo, mag-i-increase. Yes. Halimbawa, may bigay ka ng Diyos, gift of tongues for private devotion. And the more you speak in tongues, the more you practice speaking in tongues during your devotional time, the more it will increase. The more the anointing of tongues will increase in you. Halimbawa, bigyan ng gift of prophecy. The more you use the gift of prophecy, the more the anointing of gift of prophecy will increase in your life. Ganyan po yung practice. Parang ganyan din eh. Ang katawan natin, pag pinapractice natin, lumalakas yan.
Pero subukan mong hindi mo na practice yung katawan mo, wala ka ng exercise, nakaupo ka na lang, 10 taon, 20 years, 30 years, nakaupo ka. Ano mangyayari? Magigibasakting ka. Time will come, sakit ang balikat mo, may rayuma ka na, hindi ka na makalakad. Bakit? Kinakalawang ka na. Parang bakal na matagal na hindi, parang machine, matagal hindi ginamit, kinalawang. Ganyan din ang katawan ng tao. At ganyan din ang spiritual gifts. So we must use the gift of the Holy Spirit. The more we use it, the more we exercise it, the more natutuwa ang Diyos, and the more God will increase the anointing of that gifts sa buhay natin. Tingnan nyo ang 1 Timothy chapter 4, verse 14. Do not neglect the spiritual gift within you, sabi ni Paul kay Timothy, which was granted to you through the words of prophecy with the laying on of hands by the council of elders. Huwag mong pababayaan ang mga spiritual gift na nasa sa iyo, na iyong tinanggap, na may kasamang prophecy sa buhay mo. Yes. 2 Timothy chapter 1, verse 6, sabi again ni Paul kay Timothy, for this reason, I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of hands. At pinapaalala ko sa iyo, Timothy, pinapaalala ko lang sa iyo na muli mong papag-alabin ang mga kaloob o ang kaloob ng Diyos na siyang nananahan sa iyo, na binigay sa iyo through the laying on of hands ng mga anointed people of God. Pinapaalala ko sa iyo, papag-apuyin mo. Use it. Kindle it afresh. Kita nyo, huwag pababayaang matulog ang mga gifts. Kailangan lagi ang ginagamit. The more you use it, the more it will increase. Kagaya ko noon, wala naman akong gift of teaching noon. Pero, binigyan ako ng just and desire, kahit malabo. Sabi ko, Lord, malabo. Nagkakaroon ako ng desire to become a pastor, to become a Bible teacher, pero hindi ako qualified, Lord. Impossible na mangyari yun. Impossible talaga. Una-una, mahiyain ako. Pangalawa, hindi ako nagsasalita sa harapan ng tao. Pangatlo, wala akong ability. Pang-apat, ako ay bulol. Late ang development ng aking speech. Ang laki-laki ko ng bata noon. Utal pa rin ako. Pero, isang araw, na naginip ako from the Lord. Dream, vision from the Lord. Nakita ko sa vision sa isang disyerto, nag-iisa ko, nakita ko napakaraming gumagalaw, hanggang sa lumalaki, gumagalaw din sa horizon ng disyerto. Then sabi ko, ano ito, mga puno? Then suddenly nakita ko mga tao. Then biglang naglapitan at para akong lulusob. Sabi ko, Lord, anong gagawin ng mga tao ito? At biglang, nung sila malapit sa akin, ilang meters from me, biglang huminto sila at umupo. At payapang umupo at naghihintay sa akin. Sabi ko, Panginoon, anong hinihintay nito mga ito? Naghihintay sila kung ano sasabihin mo. At sabi ko, Lord, hindi ako marunong magsalita. Anong ibig sabihin to? Then, biglang nakita ko, naglaho sila, nag-iisa ako sa disyerto. Iyak ako ng iyak. Na hindi ko alam. Natatawagin pala ako ng Panginoon na tagapagsalita, tagapagdala ng salita ng Diyos sa karamihan ng mga tao. Yung disqualified na tao sa harapan ng mga tao, kinu-qualify ng Diyos. Amen. Kaya sinabi ni Apostle Paul, pinipili ng Diyos ang mga mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinipili ng Diyos ang may hina upang hiyain yung mga mayayabang at naglalakas-lakasan at mga puno ng pride. Siko, sa purihin ng Panginoon, wala tayong oras. God bless everyone. Heavenly Father, maraming salamat. Tulungan mo ang mga kapatid na kabigisalta to receive the gifts and to practice these gifts, Lord. Bless them, O God. Managana kami sa iyong mga kaloob, Panginoon. Gamitin mo ako sa mga pagtawag mo pa sa maraming maliligtas. For the gifts of salvation is for all men. Panginoon, salamat po sa fivefold ministry gift. Salamat po sa 9 gifts of the Spirit.
We believe na ang lahat ng ito still in the body of Christ today, naka-intact and ready to be used for your glory, Lord. Ready, we are ready, Lord. Gamitin mo kami, use us for the demonstration of your power and your gifts. Salamat po, Panginoon, to win more souls. Thank you, Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng kasama na sa Bible study at mag-expand pa ang amin pong territory at maging ang video na ito, mag-expand pa ng maraming viewers, Panginoon. Lord, kailangan nila ang salita ng Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. God bless you all, mga kapatid. So, purihin ng Panginoon. Next week po. Again, Tuesday. God bless everyone. Please don't forget to like, pwede kayo mag-comment, and don't forget to share this video. God bless you all.